Tara, Alonso! Dinig ng dalaga na nagpagising sa kanyang buong sistema. Napatalon siya sa kama at nagsisigaw ng sunog dahil sa pagkabiglang gising. Patuloy siya sa pagsisigaw nang biglang makaramdam ng batok sa kanyang ulo. Inay! Nagulat na saad ni Talara. Hoy! Anong inay ka riyan? Alam mo bang anong oras na ng umaga? Kumilos ka na riyan at nako, daig mo pang senyorita kong humilata dyan. Maagang sermo ng ina ng dalaga. Inay naman eh, lagi na lang kayong interruption sa buhay ko. Magkikis na kami sa panaginip ng Prince Charming ko. Panirak, aray! Ikaw na bata ka? Anong kiss-kiss yung pinagsasabi mo? Eh ano kaya kung ikis-kiss mo itong hawak kong palay sa pagmumukha mo? Iritadong saad ng ina ni Talara. Nay, okay kayo. Lagi na lang napuputol ang kissing scene ko sa Prince Charming ko sa panaginip. Interruptions kayo. Kiss na sana. Eh nako, magsitigil kang bata ka at baka mabatukan kita riyan. Alam mo bang alas 10 na at wala ka pa rin sa bukid? Hindi totoo ang Prince Charming na yan. Ang totoo, magdala ka na roon ng merienda ng itay mo at tulungan akong itinda ang mga kakanin na to. Ayan, mas totoo pa. Napasimangot na lamang si Talara habang pinagmamasdan ng inang maglakad palabas sa kanilang maliit na simpleng kubo. Hindi ito gawa sa semento. Tanging nipa at kawayan lamang. Tarasa, bilisan mo nga kumilos riyan. Nandirito na si Tomas. Baka naman kumilos-kilos ka dyan. Gising na ang mga baka at manok ni Mang Lipo. Ang kukupad nyo talagang kumilos. Galit na pagpuputak ng ina ni Talara. Kaagad na tumakbo palabas si Talara upang harapin ang kaibigang bakla na naghihintay. Bit-bit ng dalaga ang bayong na wala pang laman. Tomas! Tawag ni Talara. Napatakip naman ang kaibigan ng dalaga dahil sa pagkabigkas ng pangalan nito. Ano ka ba, Tala? Kung makatawag ka sa akin, akala mo naman nasa Mars ako. Kanina ko pa naririnig ang boses ng mama mo. Nasa kanto pa lang ako. Reklamo nito. Sumimangot si Talara. Kilala mo naman si nanay. Kung makasigaw, akala mo may sunog sa bahay. Nasa dreamland ako kanina tapos siya ito nagsisisigaw na parabang sirena ng bumbero. Malakas na tumawa ang kaibigan ni Talara na ikinainis lamang ng dalaga. Padabog na lamang nalaglakad palabas ng bahay ang dalaga na sinundan naman ng kaibigan nito. Wala ka pa rin bang narinig na naghahanap ng kasambahay sa bayan? Tanong ni Talara sa kaibigan. Naku bakla, kung meron man, ikaw ang una kong irereto. Feel ko wala dito sa probinsya ang luck mo. Ay nako, mag-afam ka na lang at nang mapadali ang buhay mo. Sumama na lang ang tingin ni Talara sa kaibigan. Ayoko ng English kwak-kwak bakla. Napairap na lamang ito sa dalaga. Ang orte mo, ducks yun. Win-win ka na bakla. Ayoko nga. Baka kung ano pa mangyari sa akin oh. At saka mas gusto kong... Ay nako, kung ang hinihintay mo isang dakilang lalaki na mala teleserye na napanood mo, tipong sasabihin ng nanay niya na 10 milyon, layuan mo ang anak ko ng atake. Wala na yun ngayon, babae ka. Napairap na lamang si Talara dahil sa kalokohan ng kaibigan niya. Mas importante sa kanya ang pamilya niya ngayon kaysa pag-ibig, kaya kung may pagkakataon man, tatanggi siya. Mahalaga mo nang yumaman ako. Kung sakali, saka na yung pag-ibig na yan. Di naman siguro ako mauubusan ng lalaki sa mundo. Ani Talara. May bahala ka ha. Basta kung may darating sa akin, grab the opportunity dahil once in a lifetime lang. Confident na saad ng kaibigan ng dalaga. Napapailing na lamang siyang nagtungo sa pwesto na pinagtatrabahuan sa palengke. Nagtitinda ng gulay ang dalaga roon upang makatulong sa kanyang ina. At maya-maya lamang, tutungo naman siya sa palayan na pinagtatrabahuan ng ama upang magdala ng tanghalian. Bakla, pag-isipan mo na lang kasi ang sinabi ko. Pangungulit pa rin ang kaibigan ni Talara. Ano ba, Thomas? Ayoko, okay? Magtinda ka na lang dyan. Baka makatinda ka pa ng higit pa sa kahapon. Sagot na lamang ng dalaga. Natawa na lamang ang dalaga dahil sa pag-iirap ng kaibigan. Wala pa sa isip ng dalaga ang maghanap ng pag-ibig, lalo na at may nais pa siyang gustong ibigay sa kanyang pamilya. Nang magtanghalian, kaagad na nagpaalam ang dalaga upang dalhin na ang tanghalian para sa kaniyang ama. Pagkatapos ni Talara sa palengke, ay ganun ang kanyang ginagawa upang makatulong rin sa ama na nagsasaka.
Hapon nang ayain na si Talara ng kanyang ama, ngunit tumanggi na muna siyang umuwi upang tapusin ang pag-aayos sa mga itatanim kinabukasan. Paisa-isa nang nagsiuwian ang mga naiwang tauhan sa taniman at tanging si Talara na lamang ang naroon. Paggabi nang mauwi ang dalaga, iilan na lang rin ang nakakasalubong niyang tao sa daan. Hindi naman nabago yun sa kanya, lalo na at gawain na niyang magpaiwan upang ayusin at ihanda ang kailangan ng kaniyang ama para kinabukasan. Tahimik na naglalakad pa uwi si Talara. Dala ang supot ng tinapay na nabili kanina. Malago ang damuhan sa tabi ng kalsada at wala rin masyadong bahay. Kumpiyansa naman ang dalaga dahil na rin ito ang ruta niya simula noon. Nakakalayo ng kaunti si Talara nang biglang makarinig ng halinghing sa tabi. Hindi na sana nito papansinin at inisip na baka mga magkasintahan lamang na naglalampungan sa tabi. Napailing na lang si Talara, ngunit na curious rin siyang alamin, kaya lumapit siya ng kaunti hanggang sa lumiwanag sa kanyang pandinig ang halinghing ng taong humihingi ng tulong. Nung una pa ay inakala ng dalaga na patay na ito, ngunit gumalaw ito at hinawakan ng kanyang paa. Napasigaw siya sa takot. Ngunit agad ring napalitan ng pag-aalala dahil sa itsura ng lalaki. Diyos ko po! Lumuhod si Talara upang tignan ang lalaking nakita. Humihinga pa ito ngunit puno ng pasa. May dugo rin sa mukha at damit. Bugbog sarado ito. Anong nangyari sa'yo? Teka, ano bang gagawin ko? Teka, walang tao. Kaya mo bang tumayo? Kahit na nahirapan si Talara ay sinubukan niyang itayo ang lalaki. Napabaling pa siya sa paligid. Baka naroon pa ang may kagagawa nun at madamay siya. Dahan-dahan ang kanilang lakad. Ilang beses pa silang natumba sa daan. Ngunit inintindi na lamang ng dalaga ang sitwasyon hanggang sa makarating sila sa bahay ng dalaga. Gulat na gulat ang magulang niya nang makita ang bitbit nito pauwi. Isang lalaki. Habang ginagamot iyon ng ina niya ay napansin ng dalaga ang mamahaling relo nito at damit. Alam kaagad niyang may kaya ang binata at hindi nalalayo ang kanilang edad. Napaangat naman ang sulok ng kaniyang kilay nang ma-realize na baka dayo iyon sa kanila at napagtripa ng mga lasenggo sa kanila. Saan mo ba nakita itong lalaki na to, Tala? Tanong ng kaniyang ina habang pinupunasan ng mukha ng lalaki. Diyan sa talahiban, Nay. Sa may talahiban? Malapit sa pagsakahan? Opo, Tay. Mukhang bugbog sarado siya. Akala ko nga po nung una mga magsyota lang at gumagawa ng kababalaghan. Hindi ko rin po napansin kung sinong may gawa sa kanya. Napagtripan po yata yan. Kawawa. Mukhang ganun nga, anak. Ang lala ng mga sugat sa mukha. Diyos ko, sobrang gwapo ang kaso basag ang mukha palagi. Mayaman nga ata, Nay. Pansin ko sa suot at relo. Baka nga pinagtripan dahil dayo sa atin. Ani, Talara? Wala bang wallet o cellphone, Tala? Tanong ng ama ng dalaga. Wala, Tay. Baka nga po ninakaw yun. Kawawa tuloy siya. Sana nga't magising para naman makuha natin kung saan ang tirahan niya. Tumango ang ama ni Talara. Hindi naman maiwasan ng dalagang mapangiti dahil sa aura ng binata. Gwapo ito bagamat puno ng pasa. Napasinghap na lamang si Talara dahil sa kung saan-saan nagtungo ang kaniyang imahinasyon. Pinagpapantasyahan niya ito sa paraang hindi maganda. Napakagatlabi na lamang tuloy siya at nagpaalam na mauunang magpahinga. Kinaumagahan ay napagdesisyon ni Talarang wag na munang pumasok at magbantay sa binatang napulot niya kagabi. Kahit nalabag sa loob niya, hinintay niyang magising ito. Naaawa rin ito sa sitwasyon ng lalaki. Tanghaling tapat ng magkamalay si Lorenzo, ilang beses pa itong napapikit upang alalahanin ang nangyari. Dahan-dahan itong bumangon upang alamin kung nasaan siya. Hindi pamilyar para kay Lorenzo ang kinalalagyan niya ngayon, isang maliit na bahay. Mabuti naman at gising ka na rin. Akala ko naman aabutin ka pa ng susunod na linggo. Boses iyon ng dalagang si Talara na pumasok sa loob ng silid. May dala itong tumpok ng damit. Napakunot ang noon ni Lorenzo sa nakita. Hindi pamilyar sa kanya ang mukha ng dalaga. Hindi niya rin alam kung nasaan siya. Huling natandaan niya ay nakaaway niya ang grupo ni Miko at ngayon ay narito siya sa isang bahay na mas malaki pa ang kwarto
ng mga kasambahay nila. Who are you? Where the hell am I? Matigas na Ingles ang binitawan ni Lorenzo. Napansin naman agad ni Lorenzo ang pagtaas ng isang kilay ng dalagang kaharap. Isihan mo nga. Hoy mo naman magtanong. FYI po, hindi ka namin kinidnap po ano. Ikaw nga tong dapat tanungin ko. Bakit ka puro bugbog? Nakita kita dyan sa may talahiban. Nandito ka sa bahay namin ngayon. Where's my phone? Kinuha mo na. Pambibintang kaagad ni Lorenzo nang mapansin ang suot na damit at wala sa kanyang tabi ang cellphone o wallet. Huh? Ano ka, Hilo? Wala akong nakitang cellphone. Kung makapagbintang ka, akala mo naman. Salamat ka, gwapo ka. Sa mga alam ng ugali mo. Ani Talara. Then if you didn't took it. Malakas na napamura si Lorenzo na ikinagulat ng dalaga. Teka nga, saan ka? I'm going home. Matigas itong sagot. Saan? Pwede bang kumalma ka nga? Saan ka pupunta? Tanong ni Talara. Do you have a phone? Meron. Inilabas ng dalagang isang keypad na cellphone. Nangunot naman ang noo ni Lorenzo nang makita ito. What's that? Cellphone. Ano ba sa tingin mo yan, pagkain? Inabot ni Talara ang keypad na cellphone. Oh, ayan. Tignan mo kung may load pa ba ako. Baka wala na eh. Kinuha ni Lorenzo ang cellphone at binalingan pa muna ng tingin ng dalaga bago tinype ang numero ng tatawagan. Wala kang load? Medyo paggalit na tanong ni Lorenzo. Aba, teka. Kinuha naman ni Talara ang cellphone at sinubukang tumawag. Wala nga. Teka, magpapaload muna. Bago pa man matapos ang sasabihin ng dalaga, ay sunod ng lakad si Lorenzo. Hindi siya papayag na maiwan sa bahay na yun. Ramdam niyang para siyang nasasakal sa sikip. Saan ka pupunta? I'll go with you. Malay ko ba kung anong gagawin mo? Sagot ni Lorenzo. Napairap na lamang si Talara sa inasta ni Lorenzo. Napipiko na ang dalaga sa ugali nitong hindi maintindihan. Ramdam ng dalagang may pagka-demanding at pintasero ito. Sa paraan pa lang kung tumitig sa kanya. Papalabas pa lang sana ang dalawa nang makatagpo nila si Tomas, ang kaibigan ni Talara. Bakas sa mukha nito ang gulat at hindi inaasahang makikita. Uy, baklasin! Bago pa nito matapos ang sasabihin, pinandilatan na ni Talara si Tomas. Pinipigilang wag magsabi ng kung ano. May cellphone ka ba? May tatawagan daw tong si... Bumaling si Talara kay Lorenzo. Tinanong ang pangalan nito. Mas nauna pa ang asaran nila kesa sa pagpapakilala. Inabot naman ni Talara kay Lorenzo ang cellphone ni Tomas na kaagad nitong tinanggap at lumayo ng kaunti upang tawagan ang magulang nito. Lorenzo, by the way, tipid ang sagot nito. Mapanuri ang pagtingin ni Tomas sa dalawa na animoy inaasar si Talara at Lorenzo. Mariin naman ang titig ni Talara sa kaibigan. Hindi kasi mapintag ang ngiti nito. Uy, bakla, ikaw Kaya ayaw mo mag-affam dahil may hot fafa ka? Pangaasar ni Tomas nang makalapit kay Talara. Bahagyang nagulat si Talara sa sinabi ng kaibigan. Marinig ka nga. Anong pinagsasabi mo dyan? Napulot ko yun sa talahiban. Bugbog sarado nga eh. Tapos hinanap niya sa akin ng gamit niya. Mukhang ninakawan nga. Ayun, tsaka hindi ko alam na ba't mo na pala ang tulad niya. No to love ako. Opo ka, bitter. Hoy, babae ka. Gwapo nang lumapit. Ay naku kung ako sa'yo. Grab the opportunity. Oh, Diyos ko dahi. Gwapong-gwapo doon ang maximum rate. No sugar coating. Yummy ang fafa na napulot mo sa talahiban. So dapat tatambay rin ako sa talahiban at baka bagsakan ako ng ganyan na fafa. Yummy. Thomas naman manahimik ka nga. Baka marinig ka. Nasiko na lamang ni Talara si Thomas nang mapansin na pabalik na si Lorenzo. Seryoso ang mukha nito. Tensyonado at tila bagalit. Sinong tinawagan mo? Usisa ni Talara. My parents. Susunduin nila ako dito. I need the address of this place. Sagot ng binata. Kaagad namang binigay ng dalaga ang address. Napatikong bibig na lamang si Talara nang makitang muling inilapat nito ang cellphone sa tainga. Awkward na napatingin sa ibang gawi si Talara nang mapansing nasa kanya ang mga mata ni Lorenzo. They'll be coming. Wika nito kay Talara. Tipid namang napangiti ang dalaga habang si Thomas ay hindi na mapaglagyan ang ngiti sa binata.
Napangiwi na lamang si Talara dahil sa asta ng kaibigan. Kaya pilit na lamang niyang binabagong usapan dahil sa ngiti ni Thomas na maging si Lorenzo ay napataas ng kilay. Huy! Pagsiko ni Talara kay Thomas, bumaling ang dalaga at ngumiti upang ipakitang natuwa siya na darating ang parents ni Lorenzo. Ay, bakla nga pala. May lakad pala ako bigla. Oo, biglaan. Kaya maiwan ko muna kayo, okay? Lumapit ito kay Talara at mapang-asar ng ngumiti. Diskartehan mo, Box. Dapat jowables mo na yan. Nako, wag mo nang pakawalan pa at bagay kayo. Pinandilata na lamang ni Talara ang kaibigan. Gusto niya itong kurutin sa singit ng matauhan sa mga pinagsasabi. Plastik na lamang nang ngumiti ang dalaga na kunwari ba ay natuwa sa sinabi ng kaibigan. Umalis ka na, Thomas. Di ba may pupuntahan ka? Di ba? Baka maliit ka ha. Ako, delikado yan. Kaya sige na, baka kung maliit ka pa. Peking ngiti ng dalaga sa kaibigan. Pangiti-ngiting naglakad palayo si Thomas sa pwesto ni Talara at Lorenzo. Hindi naman makakibo si Talara sa tabi ni Lorenzo. Pakiramdam kasi niya ay nasusunog siya dahil kanina pa siya nito tinititigan at halos ayaw tantanan. Bakit? Lakas loob na niyang tanong sa binata. Wala. Huwag kang mag-alala. Hindi ka pababayaan ng parents ko. Babayaran ka nila kung yan ang gusto mo. Ang kapal talaga ng abdo mo. Ang pagtulong, hindi yan binabayaran, mister. Kung para sa inyong mga taga-syudad mukha kaming pera, pues mali ka. Kung ganyan ka lang din naman mag-isip, mabuti pa, isaksak mo yung pera nyo sa utak nyo. Inis na tinalikuran ni Talara si Lorenzo. Umiinit ang ulo niya dahil sa pinagsasabi ng binata. Hindi niya ito maintindihan at mas lalong hindi niya masikmurang kausapin pa ito kung pinagmumukha silang pera ng binata. Lumipas ang oras, isang magarang sasakyan ang huminto sa tapat ng bahay ni Talara. Nawala ang pagtataka ng dalaga ng isang sopistikadong babae at lalaki ang bumaba sa kotse. Napatayo si Talara sa kinaupuan upang salubungin ang dalawang bisita nang biglang lumitaw mula sa kung saan si Lorenzo. Mom, Dad, finally! Mahabang paghinga nito. Napabaling-baling si Talara sa dalawang sopistikadong bisita na kay Lorenzo ang mga titig. Ramdam ni Talara ang kakaibang tensyon mula sa binata at ng dalawang bisitang dumating. What did you do this time, Lorenzo? Pigil ang galit sa tono ng boses ng ama ni Lorenzo. Dad, it's not... Muntik kang mamatay! Tignan mo nga yung pagmumukha mong bata ka! Mabuti pa nga't may nakakita sa'yo! Pagsabat ng ina ni Lorenzo at bumaling kay Talara. Magalang nang umiti si Talara sa magulang ng binata. Magandang araw po. Pagbati ng dalaga. Ikaw siguro nagligtas sa anak ko. Nakita mo bang may gawa nito? Sunod-sunod ang pagkatanong kay Talara. Nako, hindi po eh. Nakita ko na lang po yung anak ninyo sa talahiban at walang malay. Puno nga po ng pasa at sugat. Buong akala ko nga po syugi na. May pabiro sa tono ni Talara. Matipid nang umiti si Talara sa magulang ni Lorenzo. Nang bumaling naman siya sa binata, masama ang titig nito sa kanya. Umirap lamang ang dalaga at tinuon sa dalawang bisita ang atensyon. Nanlaki ang mga mata ni Talara nang bigla na lamang siyang yakapin ng ginang. Amoy na amoy tuloy niya ang mamahaling pabango ng mga ito. Salamat talaga, iha. Nako, utang namin sa iyong buhay ng anak ko. Kung hindi mo yan napulot, baka hindi pa namin malalamang muntik na yung mailibin. Napakatigas pa naman ang ulo niyan. Masamang bumaling ang ginang sa anak. Lihim namang natawa si Talara. Totoo po, ang tigas nga po ng pagmumukha niyang anak niyo. Siya nang tinulungan, siya pang demanding. Aba kundi lang siya bugbog sarado. Ako talagang pasalamat siya. Ang sarap pa naman pong hambalusin ng 2x2 ng anak niyo. Umirap si Talara sa binata. Inilabas pa ng dalaga ang dila. Upang mas asarin si Lorenzo, nakapisay naman agad si Talara sa magulang ng binata at ngumiti. Naku, salamat talaga. Pasensya ka na sa kung anumang perwisyo ang dinala nitong anak ko sa'yo. Hayaan mo't babawi kami ng papa niya. Dodoblehin namin ang nagastos niyo para sa anak namin. Naku, ma'am. Huwag na po.
Hindi naman po kailangan bayaran ng isang kabaitan. Ano po, kung sakali, baka po naghanap kayo ng kasambahay? Yun na lang po. Gusto ko po sanang makatulong kina inay at itay. O kung may kakilala po kayong naghahanap ng kasambahay, tagaluto, babysitter, kahit mekaniko po, kaya ko. Basta trabaho po. Pero wag lang pong stripper. Saad ni Talara. Bahagya namang natawa ang ina ni Lorenzo. Ganun ba? Kung kunin kitang kasambahay. Eksakto na kasi ang nasa bahay. Hindi rin naman ganun kadami ang kailangan namin pero pwedeng kunin kita. Talaga po? Sumilay ang pag-asa sa boses ni Talara. Oo, iha, kung okay sa'yo. Ikaw ang kunin kong exclusive maid ng anak ko. Buong tatrabahuin mo lamang ay siya. Kung saan siya pupunta, anong mga gagawin niya, nandoon ka dapat. You see, sa sobrang basagulero nitong anak ko, maski sa akin hindi na ako pinakikinggan. Ni hindi na nga namin alam ng papa niya kung paano pa yan mapapatin. He'll be his father's successor next year. Mom, no. Mariing pagtutol ka agad ni Lorenzo. Hindi ako papayag na kunin niyo siyang bantay ko. Malaki na ako. Hindi ko kailangan ng babysitter. At hindi ko kailangan ng opinion mo, Lorenzo. Balik ng ina ni Lorenzo. Mom, no. That's my final decision. Bumaling ang ginang kay Talara na pinapanood lamang ang nangyayaring kaguluhan. Ano, okay pa sa'yo, iha? Hindi ka mamomroblema. Ma'am, wala na po bang ibang choices? Hindi po sa choosy ako, pero kasi bumaling si Talara kay Lorenzo, tsaka niya ito inirapan. Hindi po kami magkasundo ng anak niyo. Sobrang tigas po ng ulo niyan. Napakayabang pa. At mas lalong hindi po kami magkakaintindihan yan. Puro hangin po ang laman ng anak niyo. Bahagyang napabuntong hininga. Pasensya ni iha. Kung ganyan ang unang nangyari. But I'll make your payment twice. 20K a month? Just try to get along with him. Biglang napaisip si Talara. Malaki na yon kesa sa ibang offer na sahod ng iba. Malaking tulong na rin yun para sa kanyang mga kapatid at magulang. Lalo na at nag-aaral pa ang kaniyang mga kapatid. Iniisip pa lamang ni Talara ang maiipon niya sa ganoon kalaking sahod. Hindi na siya talo. Sige po ma'am, tatanggapin ko po. Malaking tulong na rin po yun para sa pamilya ko. Magkakasundo naman po siguro kami ng anak niyo. Kung sakali. Ngiting asong bumaling si Talara kay Lorenzo na kanina pa masama ang tingin sa kanya. Okay, kakausapin namin ng parents mo para magpaliwanag din. Kung okay lang sa'yo, ngayon ka na namin dadalhin. Isasabay na namin ang pagbalik nitong anak ko sa syudad. Malumanay na pagkakasabi ng ginang. Mamaya pa po darating sina inay at itay. Nasa palengke pa po kasi ang inay at si itay naman po ay nasa bukid. Ngumiti ang ginang. Hapon nang dumating ang magulang ni Talara. Nagulat pa ang mga ito dahil sa bisita nila. Kinausap ng masinsinan ng ina ni Lorenzo ang magulang ni Talara. Bago si Talara naman ang nakipag-usap. May ngiting puno ng kasiguraduhan si Talara na humarap sa kanyang magulang. Ramdam ng dalaga na may pangangamba ang tingin ng mga ito. Nay, magiging okay po ako. Tsaka po, malaki ang alok. Mabait naman po sila. Huwag po kayo mag-alala. Uuwi po kaagad ako kung may hindi magandang mangyari. Ramdam ko naman pong mabait sila, Nay. Kagaya ng kondisyon ng itay, nangako naman po silang walang mangyayari sa akin. Paliwanag ni Talara sa kaniyang ina. Malalim na lamang na napabuntong hininga ang ina ni Talara at pumayag. Matamis naman ang pagkakangiti ng dalaga at niyakap ang magulang. Bago pa man sumapit ang gabi, nagpaalam na si Talara sa kaniyang magulang upang tuluyang sumama sa pagbalik ni na Lorenzo sa syudad. Hindi kinikubo ng dalaga si Lorenzo na animoy hindi sila nag-e-exist sa mundo. Tahimik silang nakaupo kahit na magkalapit lamang ang kanilang upuan. Ilang oras ang inabot ng biyahe nila bago tuluyang dumating sa malaking mansyon ng Revamonte. Nanlaki ang mga mata ni Talara nang makita yon. Hindi makapaniwalang ganun kayaman ang pamilya ni Lorenzo. Hanggang sa makababa siya, hindi matanggal ang kanyang mga mata sa pagkakatitig sa malawak na lupaing kinatitirikan ng mansyon. Ang laki. Bulong ng dalaga. Hey pangit, get inside. Supladong saad ng binatang si Lorenzo. Lorenzo! Don't call her like that! Saway ng ina ni Lorenzo.
Tumaas na lamang ang kaliwang kilay ni Talara at inirapan ang binata. Sumunod siya sa pagpasok. Mas lalo namang namangha ang dalaga nang tuluyan ng makapasok sa loob ng bahay. Sobrang lawak, lalo na ang naglalakihang chandeliers, pagsalubong ng ibang kasambahay at ingrandeng hagdan. Feel at home, Talara. Bukas ka na lang magsimula ng trabaho mo sa anak ko. You will cook for him, look after him, and clean his room. And if ever may hindi magandang ginawa itong anak ko sa'yo, tell me immediately. Wala kami madalas ito sa bahay pero anytime pwede kang tumawag sa akin kung may problema. Ani ng ginang. Ngumiti lamang si Talara sa ginang. Wala pong problema, ma'am. Ako pong bahala sa anak niyo. Kahit na baby damulag na yan, okay pa rin po. Okay, I'll show you your room. Tumango-tango si Talara at sumunod sa ginang patungo sa ikalawang palapag. Maayos ang buong gabi ng dalaga. Malambot ang kanyang higaan at naka-aircon. May kasama rin siyang ibang kasambahay. Kinabukasan ay maaga si Talara na nagising. Kasabay ang ibang kasambahay. Imbis na magmukmuk ay isinaayos niya muna ang gamit bago kumatok sa tinurong kwarto ni Lorenzo. Sir, umaga na. Baka naman balak niyo nang gumising-gising dyan. O gusto niyo pong mamayang hapunan ko na lang kayo balikan? Hindi naman nabigo si Talara nang bumukas ang pinto. Nakabusangot na si Lorenzo. Ang bumungad sa kanya. Ang ingay mo, pangit. Kaaga-aga pa. Bungad ni Lorenzo kay Talara na siyang ikinatuwa ng dalaga. Eh kasi naman, mahal na prinsipe, umaga na po. At nag-aalala ako na baka bangungutin kayo sa sobrang sarap ng tulog nyo. Eh di nakonsensya pa ako dahil di ko kayo ginising. Sumilay ang ngisi sa labi ng binata na mas ikinaasar naman ni Talara. Mahal na prinsipe, so mahal mo na ako ngayon. At ano nga ulit yung sabi mo? Nag-aalala ka? Huh, you're worried, pangit. Unang gabi mo pa nga lang, mahal mo na ako. Hindi makapaniwalang natawa si Talara. Ramdam na ramdam ng dalagang si Lorenzo ang taong sisira sa umaga niya kung araw-araw ito ang bubungad sa dalaga. Ang kapal ng atay mo, sir. Umirap si Talara. Oh, anong gusto mong kainin ngayong umaga? Dalian mo. Bahagyang tumawa si Lorenzo. Mas lalong aasarin si Talara. Eggs and bacon pero pwede na din yung magluluto. Sabay kindat nito sa dalaga. Damang-dama ng dalaga ang paglabas ng usok sa kanyang dalawang tenga. Eh kung lasunin na lang kaya kita nang hindi na ako mahirapan pa. Ano? Okay ka doon? Mas lalo lamang naasar si Talara nang tumawa lamang si Lorenzo na animoy mas inaasar pa siya gamit yon. Pigil na pigil tuloy ang dalagang huwag pang gigilan ito sa galit. Yung seryoso, Lorenzo. I'm serious. That's serious, pangit. Pwede nang. Bago pa man matapos ni Lorenzo ang sasabihin, tuluyang nag-walk out si Talara. Padabog at dama ng binata ang pagkapiko nito. Ilang minuto muna ang ginugol ng binata bago mapagdesisyon ng bumaba. Bumungad na kaagad kay Lorenzo ang mga nakahaing pagkain sa mesa. Kumain ka na, ani Talara sa binata. Kaagad na umupo si Lorenzo, bumaling sa dalaga na nakatayo sa tabi, naghihintay sa iuutos niya. Sit, tumitig si Talara sa kanya, nagtataka. Huh? Umupo ka, kakain tayo. Seryosong sabi ng binata. Hindi na, sasabay na lang ako sa mga iba ka sa kanila. Sit down and eat with me. Sir, okay lang. Hindi na kailangan pa. Tsaka nagkape na po ako kanina. Busog pa po ako roon. Sit down, Talara. Just sit down, or I'll make you. Napasinghap na lamang si Talara at naghila ng mauupuan. Hindi na siya nagsalita pa at mukhang seryoso ang binata na kumakain. Matapos nilang kumain, pareho silang tahimik. Hindi umiimik si Talara na nagliligpit ang kanilang pinagkainan at dinadala ito sa paghuhugasan. Nang bumalik si Talara sa dining table, wala na roon si Lorenzo. Kaagad na hinanap ni Talara ang binata. Natagpuan niya itong pababa mula sa ikalawang palapag. Bihis na bihis. Teka, saan ka pupunta? Kaagad na tanong ng dalaga. Why? Anong why ka dyan? Hindi ka aalis hanggat sa hindi ako kasama. Saan ka? Are you serious right now? Ano kita, nanay? Hindi, pero ako ang bantay mo. Fine, may bibilin ako sa grocery. Okay na? Na ganyan ang suot? Aba hindi, sasama ako. Nangako ako sa
Nagulat na lamang si Talara nang higitin siya ni Lorenzo palabas ng mansyon. Binitawan lamang siya nito nang nasa tapat na sila ng isang mamahaling sasakyan. Binuksan nito ang passenger seat. Sumenyas itong pumasok ang dalaga. Hindi na nagprotesta si Talara. Hinding-hindi hahayaan ni Talara na makawala si Lorenzo at makipagbasag ulo na naman. Huminto sila sa isang vehicle repair shop kung saan may lumabas sa 3 lalaki at isang babae palapit sa kanila. Bumaba si Lorenzo. Agad na sumunod si Talara. Bakas sa mga mukha ng sumalubong sa kanila ang gulat na ikinataka ni Talara. Renzo? Sino yung kasama mo? Bungad agad ng lalaking may kulay ang buhok. Lorenzo, ano to? Akala ko ba mag-grocery ka? Hoy, ano na naman tong kalokohan mo? Umamin ka nga. Hindi agad natapos ang sasabihin ni Talara nang sumabat si Lorenzo. Shut up, Tala. These idiots are my friends. Kung ano man yung iniisip mo, no, mali ka. May hilig kami sa sasakyan, okay? Street races. Now you know my secrets. Hindi sana makarating kay mami to. Paniguradong grounded ako. Sumimangot si Talara. Bakit kasi mukhang syoko yung mga kaibigan mo? What? Sabay na react ng 3 lalaki. Tumawa naman ng isang babae. Stop talking. Sinama kita dito dahil alam kong kay mami ang loyalty mo. At para naman may mai-report kang hindi ako puro basag ulo, okay? Umirap lamang si Talara. Dude, daig mo pang may jowa. By the way, Ariston. Natatawang saad ng lalaking nagpakilalang si Ariston. Shut up, Aris. Introduce us to her, Renzo. Everyone, this is Talara. Siya ang sinabi ko kagabing babae na tumulong sa akin nung nabugbog ako. She saved my life. Dude, sabi mo pangit siya. Bakit kabaliktaran yata? Usisa ng isa. Shut up, Caleb. Inis na sagot ni Lorenzo. Mas pangit nga siya. Pagsabat ni Talara. Sobrang hangin pa. Buting at masamang damo. Masamang bumaling si Lorenzo kay Talara. Pareho talagang nakukuha nila ang inis ng isa't isa. Nagtawanan ng mga ito. Isa-isa silang nagpakilala at nakipag-usap. Naiwan naman si Talara sa tabi. Tanaw kung nasaan si Lorenzo. Tumawag na siya sa mami nito kanina at sinabing nasa kaibigan sila. Habang abala ang mga mata niyang nililibot sa mga galanting sasakyan na nasa harapan, lumapit ang babaeng isa sa girlfriend ng kaibigan Lorenzo. Talara, right? Tawag nito kay Talara. Allison, just Ali. Kaagad nang ngumiti si Talara at inabot ang kamay ni Allison. Tala na lang, yan ang tawag sa akin ng parents ko. Ngumiti si Allison kay Talara. You know, for someone like Lorenzo, hindi siya basta-bastang mapakiusapan. Carefree siya, kaya laging nasasama sa gulo. You know, while watching you two interact, may chemistry kayo. Hoy, teka, kinilibutan ako dun. Agad na saad ni Talara. Tumawa lamang si Allison sa reaksyon ng dalaga. No kidding. You know, I know when two people have this so-called sparks. Kayo, chemistry. Hindi palang ngiti si Lorenzo at hindi rin siya laging nagbibiro. But when you're around him, hindi ko makita ang Lorenzo na kilala ko dati. Natawa na lamang si Talara. Iniiwasan ang kilig na nararamdaman ngayon. Tumatalon-talon ang kanyang puso. Ay nako, wrong theory ka lang. Hindi yun sparks. Galit at pagkainis yun. At saka, hindi kami magkasundo. Anong chemistry? Napangiti si Allison. Nag-iwas ng tingin sa Talara. Kahit kabado ay lumingon pa rin siya sa kinaroroonan ni Lorenzo. Eksakto namang nakatingin ang binata sa kanya. Napasinghap kaagad si Talara at nag-iwas ng tingin. May kung anong bilis ng tibok ng kanyang puso nang magkatitigan sila ni Lorenzo. Single si Lorenzo. Walang first girlfriend yan. Takot. Tsaka kung magkatuluyan kayo, why not, diba? Ani Allison. Nako, natatawang napareact si Talara. Hindi yan mangyayari. Never magkakatuluyan ng isang taong di magkaestado. Saka hindi kami magkakasundo ni Lorenzo, no? Lagi nga kaming malaasot pusa. Basta bagay kayo at alam kong magkakatuluyan kayo. Hula ako sa bolang kristal. Ikaw nang babaeng magpapaikot sa puwet ni Lorenzo. Panigurado ako. Handang gumapang si Lorenzo at bumaba sa estado niya para lang maabot mo siya at sabay kayong aakit sa pangarap niyo.
Hindi naman pag-ibig ang hanap ko dito. Mas importante sa akin ang pamilya ko. Hindi kailanman po pwedeng magkaisa ang dalawang magkaibang mundo. Hindi pwede. Kasi kung pwede, bakit sa teleserye? Laging iba ang nangyayari. Trust me, Tala. I know Lorenzo. Hinahayaan ka niyang makapasok sa puso niya nang hindi mo nalalaman. Alam ko kasi yung si Lorenzo na yan ngayon. Hindi yan ang Lorenzo na kilala ko. Bago kayong magtagpo, I swear. Muling napabaling si Talara kay Lorenzo na hindi maipinta ang mukha habang pinagtatawanan ng mga kaibigan. Baka nauntog yan nung nabugbog. Biro ni Talara, pinipigilang maipakitang naapektuhan siyang maaaring maging sila ni Lorenzo. Bakit naman hindi? Sumapit ang 5:00, maagang umuwi si na Lorenzo at Talara. Tahimik ang dalawa sa kotse, walang nagsasalita o gumagawa ng ingay. Halos marinig na ng dalawa ang kanilang hininga. Kulit ng mga kaibigan mo. Si Allison sabi niya bagay raw tayo. Kinilabutan ako. Natatawang sabi ni Talara. Wow, totoo na. Hirit ni Lorenzo. Sumimangot na lamang ang dalaga. Inis na inis ito dahil sa pangisingisi nito na animoy siya na ang pinakagwapong nilalang sa mundo. Hindi ka gwapo. Mas gwapo pa nga si Papa P sa'yo. Gungwapo ka lang dahil yung dimples mo attractive. Bukod roon wala nang attractive sa'yo. Pangit na lahat. Malakas na napapreno si Lorenzo sa sinabi ng dalaga. Hindi ito makapaniwalang natawa na lamang. What? Pangit sa gwapo ko to? Imposibleng sa dimples na ako attractive. Ngayon ang sabihin mo, gwapong-gwapo ka sa akin. Baka nga nung nasa inyo ako at nagpapagaling sa mga pasa ko natipuhan mo na ako. Sarkastikong natawa naman si Talara. Bumalik na naman silang dalawa sa asarang aso at pusa. Ang kapal talaga ng atay mo, no? Saan mo kayo nakuha yung kahanginan mo? Kabag na yan, sir. Kinakabag ka na. Kabag? No. Pangit. You just said I'm attractive. Why are you changing the subject now? Ah, I get it. Pangit, you just admit it. Gwapo ako sa paningin mo. Aminin mo na kasi. Pangaasar pa lalo ni Lorenzo. FYI sa'yo, Lorenzo Revamonte. Hindi ako nagwagupuan sa'yo, no? At pwede ba tigilan mong kakatawag sa akin ng pangit? Mas bagay sa'yo yun. Pangit. Pangit ka, hindi gwapo. Umirap na saad ni Talara. Napailing-iling si Lorenzo bago muling pinaandar ang sasakyan. Hindi mawala ang ngiti ng binata hanggang sa makauwi sila. At kung sa parte ni Lorenzo ay fulfilling yon, kay Talara na may hindi na maipinta ang mukha sa inis. Hanggang sa makaabot sila sa mansyon, ay nagiinit lamang ang ulo ni Talara sa ngisi ng binata. Pagkapasok nila sa loob ng mansyon, bumungad kaagad kay Lorenzo ang balitang ilang buwang di mo nababalik sa bansa. Kung kaya ay malaya muli ang binata sa layaw nito. Ngunit dahil naroon si Talara, walang takas si Lorenzo, lalo na at nag-abiso ang kanyang ina na ang dalaga ang magiging mata nito sa lahat ng galaw ng binata. Dumaan ang ilang linggong pagsasama ng dalawa. Walang nagbago sa tratuhan nila. Nasa bahay man sila o labas, ay laging nauuwi sa pikunan sa isa't isa. Pababa ng hagdan si Talara nang mapansing nakabihis na pang-alis si Lorenzo at daroon sa ibaba ang 3 kaibigan nitong lalaki. Tila nanay na bumaba ng hagdan ang dalaga at kaagad na hinarap ang binata. Hep 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 hep! Tigil ng dalaga, nakapamewang siyang humarap sa binata. Sinusuri ang buong postura nito. Hoy Lorenzo! San ka pupunta? May pataas-taas pang isang kilay ng dalaga. Malalim na bumuntong hininga ang binata. Walang gana nitong tinitigan si Talara. Ano na naman? Wala si Mami. At pwede ba? Pangit. Ngayon lang. Give me a break. Nagsasawa na ako sa pagmumukha mo. Ah, hindi. Ang sabi ni Ma'am Vienna, hindi ka aalis ng bahay nang di ako kasama. Pangit, pwede ba ha? Kapag di ka tumigil sa kakasunod sa akin, sige ka. Baka isipin kong obsessed ka sa akin. O baka naman mahal mo na ako. Binabakuran mo na yata ako. Don't worry, hindi ako mambababae. Napangiwi si Talara sa sinabi ni Lorenzo. Ha? Kapal talaga ng atay mong tao ka? Hoy, para malaman mo lang ha, kahit ikaw pang pinakagwapong lalaki sa mundo, hindi ako mai-inlove sa'yo. Hindi. Never. Don't worry, pangit. Mahal rin kita. Ngumisi si Lorenzo.
Rinig na rinig ng dalaga ang kantsaw ng tatlong kaibigan nito sa likod nila. Kuyom ang kamao ni Talara na bumaling sa tatlo. Kaagad na nagsitahimik ang mga ito. Ngunit lihim pa rin ang ngitian at bulungan. Renzo, kailangan mo palang magpaalam sa wife, Este. Babysitter mo. Humahagik-gik na biro ng kaibigan nito. Nilamon ng inis sa Talara. Pwede ba ha? Tigilan niyo nga kami ng kaibigan niyo. At ikaw, Lorenzo, hindi ka aalis nang hindi ako kasama. Pangit, you're not my mother. Naiinis ng sabi ng binata. Pero binabayaran ako ng mami mo para bantayan ka. Then I don't care. Malalim na napabuntong hininga si Lorenzo dahil sa pangungulit ni Talara. Sir Lorenzo, pareho po tayong mapapagalitan ng mami niyo dahil sa ginagawa niyo. Lorenzo. Huh? Ano? Naguguluhang tanong ng dalaga. Call me Lorenzo, not Sir Nat po. For pet's sake, mukha ba akong tito mo? Naiiritang wika nito sa dalaga. Napakurap tuloy si Talara. Okay, Lorenzo, saad ni Talara. Kung saan ka man pupunta, sasama ako. No way na pababayaan kitang uuwing makikipagbasag ulo na naman. No way. Mind your own business. Hindi ko kailangan na magbabantay sa akin. I'm not a kid anymore. Pwede ba? Marami kang pwedeng gawin. Linisin mo ang kwarto ko or whatever you do. Hindi ko kailangan ng babysitter na halos ituring akong bata na anytime iiyak kapag madadapa. Napasinghap agad si Talara na pinakikinggan si Lorenzo. Ganun ba talaga kayong mga mayaman? Ginagawa ko lang ang trabaho ko. Hindi ho kayo lalabas ang pintuan na yan hanggat di kayo nagpapaalam sa mami nyo. Sinalubong ni Talara ang matatalim na titig ni Lorenzo. Walang ano-ano na nilagpasan at bahagyang binunggo sa balikat ni Lorenzo si Talara sa inis nito. Lorenzo! Hindi pinakikinggan ni Lorenzo ang mga pinagsasabi ng dalaga. Napasandal na lamang si Talara sa doorframe ng entrance sa loob ng bahay. Bumuntong hininga na lamang si Talara at pinabayaan na lamang ang binata na umalis. Kuyom ang dalawang kamao ni Lorenzo habang pinagmamasdan ang dalawang kaibigan. Maagang sumibat ang isa sa kanila kanina at naiwan ang pinakapilyo niyang dalawang kaibigan. Kanina pa ang mga itong pinagkakaisahan siya at tinutukso kay Talara. Hanggang ngayon, hindi pa nga rin mawala-wala sa sistema ng binata ang inis sa magulang niya at kay Talara na rin. Pare, iba rin ang pagiging under. Under na babysitter. Malakas na tumawa si Caleb. Isa yun sa kaibigan ni Lorenzo. Mas lalo na lamang sumimangot si Lorenzo. Hindi na nga madama ng binata ang tama ng alak. Iniisip na nitong sa inis na siya tinatamaan at hindi sa iniinom nila. Sa nakasanayang tambayan sila ngayon kung saan simula college hanggang sa makapagtrabaho at pamilya ng iba, doon pa rin sila nagkakasiyahan. May nakakatawa. That woman. Akala niya kung sino na siya porket sinabihan siya ni mama na pwede na niyang kontrolin ang buhay ko. Renzo, that girl saved you from death itself. Aba, kung di ka nang pinulot sa damuhan, baka inuud ka na ngayon. Ginagawa lamang niyang trabaho niya, Renzo. At saka, maglaylo ka na kasi. Nung binugbog ka dahil lang sa kalasingan mo. Mabuti na lang at dumaan niyang si Tala. Kung hindi ka na namin kausap ngayon. Kahit na, hindi naman pwedeng kung anong sasabihin ni Mami. Gagawin niya. Look, I got mad at her, yes. And kung galit ka, wag sa kanya, okay? Ginagawa lang yung trabaho niya, dude. Siyempre, takot yan sa parents mo. At saka, mag-iisang buwan na kayo magkakilala. Hindi mo pa rin ba siya kasundo? Tanong ni Elmo. Bumuntong hininga si Lorenzo. We sometimes argue, but having her around, it lessens the tension. Alam mo yung kahit di kayo nagkakaintindihan, pero kahit nag-aasaran kami, magaan ang loob ko sa kanya. The more we tease each other, the more I saw a different version of me. Whoa! React ni Caleb. Lumapad ang ngisi nito. You mean, she's somehow feeling a new discovered part of you? You know, when I met my wife, I was more messier like you, dude. And when she came to my life, I saw a different version of me too. The one that I myself can't even recognize when I'm with her. Pagsabat ni Elmo. I'm not in love. Kaagad na depensa ng binata.
Nagkatitigan ang dalawang kaibigan ni Lorenzo. Makahulugan ito. Kumunot ang noo ng binata at nagtataka silang tinitigan. What? I'm telling the truth. Na hindi na nga kami magkasundo. Tapos, magugustuhan ko pa siya. Kaya ako komportable sa kanya dahil tinulungan niya ako. Me being nice to her because she was kind to me. Ganon yun. Pagdahilan ni Lorenzo, kaagad na umiwas ng tingin sa ibang direksyon. Chill, pare. You look so defensive. Kung hindi mo gusto, bakit ibang sinasabi ng actions mo? Lorenzo, you're a very terrible liar. You know that? Ani Elmo. Yeah, tama si Elmo. Hindi na ikaw ang dating Lorenzo Revamonte na huling nakilala namin bago ka mabugbog. Dude, we know you. Better than anyone else. Dagdag naman ni Caleb. Look, hindi ganun yun. Napailing si Lorenzo. Hinahanap ang maaaring ikadahilan pa niya. Okay kami. We're friends. Well, maybe. But it doesn't matter. Hindi kami bagay. Ngumiti naman ang mga kaibigan ni Lorenzo. Yeah, dude. We heard you. Pero ibang nakikita namin. You can deny it all you want, but it will always actions are louder than words sometimes. Yeah, I agree kay Caleb. Time na para maghanap ka ng mapapangasawa mo, pare. Matagal na rin wala kang niligawan. Ni wala ka pang first girlfriend. At si Telara, I know you two has the spark. Ang kaso, denial lang isa. Gumalaw-galaw rin. Sumimangot na lamang ang binata. Nakailang bote pa sila ng beer bago tuluyang nagsiuwi. Nang makauwi naman si Lorenzo, si Telara agad ang bumungad sa kanya. Baka sa mukha nito ang pag-aalala. Saan ka naman ba nagsuot? Tanong nito. Anong oras na? Mabuti na lang walang nangyari sa'yo. Kanina pa kita hinihintay. Lorenzo naman eh. I'm fine, Tala. Worried much? Ngumisi pa ito. Shucks. Nag-aalala ako kasi binabantayan kita. Kung may mangyari sa'yo masama sa labas, kargo kita dahil ako ang pinagkakatiwalaan sa'yo. Hindi pa pwedeng mag-alala lang? Para-parahan ka talaga, Tala. Bahagyang inilapit ni Lorenzo ang mukha sa dalaga. Are you falling? Should I be worried? Don't worry. I won't let you fall without me catching you. Napailing na lamang si Telara sa sinabi ni Lorenzo sa kanya. Ewan ko sa'yo. Gusto ko yung mga pa-hard to get, Telara. Mas interesting. Napairap na lamang si Telara. Nasapo na lamang niya ang ulo sa mga pinagsasabi ng binata. Alam mo ikaw, hindi kita maintindihan. Minsan baliw ka. Minsan naman may sapi ka. Ewan ko ba sa'yo? Mukha kang may dalawang katauhan. Ang gulo mo minsan. Ako? Magulo? My dearest Tala. Ngayon ko lang rin nasabing maganda ka. Tala, my dearest star. The brightest star. Napasinghap na lamang si Telara nang dumampi ang palad ng binata sa kanyang pisngi. Marahan ang pagkakahaplos nito. Sobrang lapit pa rin ang kanilang mga mukha. Kulang na lamang ay magkahalikan na sila. Lorenzo, napakunot noo si Telara nang maamoy ang beer sa hininga ng binata. Uminom ka? Lasing ka? Bahagyang lumayo ang mukha ng binata. Umatras ito ng hakbang. Hindi ako lasing. Nag-iya sila kanina kaya kami lumabas. Hindi ako basta nalasing. Matulog ka na, Lorenzo. Bumuntong hininga si Telara. Bitbit nito ang kanyang basong ininuman kanina ng tubig. Galit ka? Malumanay ang pagkakatanong ni Lorenzo na siyang nagpatindig sa balahibo ng dalaga. Bakit ako magagalit? Naiinis na ako kanina. Matulog ka na lang, Lorenzo. Galit ka nga. Galit ka kasi uminom ako. Huh? Hindi ako galit. Bakit naman ako magagalit sa'yo? Ayaw mo sa umiinom? Lorenzo, itulog mo na yan, okay? Bukas na tayo mag-asaran. Lalo na't magmamadaling araw na. No. Mag-usap tayo. I'm sorry kung nagalit ako kanina. Kung tumaas ang boses ko. You know, I'm not used to having someone watching everything I do. Maging huminga bantay sarado. Okay, I'm wrong. I admit it. Okay lang. Sumobra rin ako. May mali rin ako. Fair and square na tayo, okay? Okay lang sa akin. I'm sorry, Tala. Bago pa man makapagsalita si Telara, bigla na lamang siyang hinigit ni Lorenzo payakap. Naistatwa sa kinatatayuan ng dalaga dahil sa nangyaring biglaang yakap. Subsob ang mukha ng binata sa kanyang liig.
Nakayapos ang kamay nito sa kaniyang bewang. Nasa ganung posisyon sila nang biglang bumukas ang pinto ng mansyon. Kaagad na natulak ni Talara si Lorenzo na muntik pang matumba. Napaayos ng sarili si Talara nang makitang ang magulang ng binata ang dumating. Hiniling na lamang ng dalaga na maglaho sa kanyang kinatatayuan. Mrs. Rivamonte, sambit ni Talara. Salitan silang tinitigan ng ginang. Talara, ano't madaling araw na gising pa kayong dalawa? Nagtataka ang pagkakatanong ng ginang. Kasi po I asked her for some medicine, Mom. Sumasakit ang ulo ko. Pagsabat agad ni Lorenzo. Huh? Kaagad na baling ng dalaga. Salamat sa gamot, Tala. Saad ng binata bago ito naglakad patungo sa hagdan. Naiwan ang dalagang nagtataka. Bago pa makaakyat sa itaas si Talara, sandali siyang kinausap ng ginang. Kinamusta ang binata. Dumaan ang mga buwan at mas lalong nagduda si Talara sa mga kilos ni Lorenzo. Lalo nang bigla-bigla na lamang siya nitong niragaluhan ng kwintas. O di kaya ay bulaklak na pinipitas nito sa hardin ng kaniyang ina. Ngunit isang araw, abala ang dalaga sa paglalaba nang biglang tumama sa likuran nito. Mamuntik nang napasubsob si Talara sa washing machine kung hindi pa siya nakakapit sa handle. Aray ko! Napalingon si Talara at kitang-kita nito ang ngiti ni Lorenzo. Hawak-hawak ang sandamakmak na labahan. Pakidagdag. Utos nito. Nasinghap sa inis si Talara. Okay ka lang? Kakatapos ko lang nito labahan nung nakaraang araw Ulitin mo. Naglilinis ako sa cabinet ko. Amoy alikabok. Napatayo at napasuklay sa sariling buhok si Talara. May pagkamanghayon. Wow! At kailan ka pa naglinis ng kwarto mo? Himala yata. May sakit ka ba? Labahan mo na lang ulit. Ang dami mong satsat. Gusto ko lang maglinis. Bawal ba? Don't worry, may Tala. Hindi kita tatakasan. Sa'yo ko ngayong araw. May pang-aasar sa boses ni Lorenzo. Hoy, ikaw Lorenzo Rivamonte. Hindi na kita maintindihan. Nung nakarang araw, mukha kang anghel. Ngayon naman para ka may sapi. Baliw ka ba? Yung totoo nga. Anong problema mo? Hindi na kita maintindihan. Nakapamewang pa si Talara na kinumpronta si Lorenzo. May Tala, maglaba ka na. Pinitik ng binata ang ilong ni Talara na ikinagulat ng dalaga. Lorenzo! Sigaw ni Talara. You're so cute. Kung ayaw mong maglaba, mag-resign ka na lang. Nek-nek mo. Hindi ako aalis. Ako talagang magiging tinik mo. Pagkasabi nun ni Talara, hinagis ni Lorenzo ang iba pang labahan, dahilan upang mabasa ito at marumihan. See? Marumi na. Naporma sa letrong O ang bibig ng dalaga. Ganun Walang ano-anong sumabog sa galit si Talara at kinuha ang map na nakita sa tabi at hinabol ang bata sa inis. Lorenzo! Bumalik ka dito at nang malaman mo kung paano laban yung pagiging baliw mo! Umarte itong parang bata na nangaasar lamang. Bleh! Catch me if you can, may Tala. Ang kupad mo. Halika rito! Lumapit ka at nang sabunutan kita para naman worth it ang galit ko! Dinuro pa ni Talara ang binata gamit ang map na hawak. Not gonna happen. Catch me if you can, Tala. Makupad ka pa naman. Pagong. Pangiinis ito lalo. Itinaas ni Talara sa ere ang map at pilit inaabot nito ang likod ng binata upang mahampas. Paikot-ikot na sila sa sala. Hanggang sa makadampot rin ang binata ng walis naman ng hawak nito at iniharang yun sa hawak ng dalaga. Kupad mo talaga, Tala. Hindi ka mananalo sa akin. Surrender or you will lost. Hindi yun mangyayaring pangit ka. Bahala ako magsawa ka sa pagmumukha ko. Sagot naman ni Talara. Really? Pero di naman ako nagsasawa sa pagmumukha mo. Ganun ba? Ay kasi ako sawang-sawa na dyan sa kabaliwan mo. Sabi ni Talara at hinabol muli si Lorenzo. Kapag nahuli kita, lagot ka sa akin. Tila mga bata ang dalawa na naghahabulan sa loob ng mansyon hanggang sa makaabot na sila sa hardin ng ina ni Lorenzo. Sa kakatakbo ng dalawa ay tuluyang naabutan ng dalaga si Lorenzo at aakma na sana na itatama nito ang basahan na nasa map nang biglang humarap ang binata. Hindi agad nakapreno si Talara
at diretsong nawala ng balanse dahil sa pagkatalisod sa sariling paa. Diretsong nahiga ang dalawa sa maberdeng damuhan. Magkalapat ang mga labi. Agad na napaatras si Talara sa nangyari. Punas-punas ang labi nito. Gulat na gulat silang dalawa sa nangyari. Parehong hindi makapaniwala. Bakit mo ko hinalikan? Tanong ng binata. Ano? Excuse me? Ang kapal ng atay mo, Lorenzo. Ikaw tong hindi umilag at hinapit ang bewang ko. Kaya napahiga ako kasama mo. Hindi makapaniwalang napatitig si Lorenzo sa dalaga. That's my first kiss. Nanlaki ang mga mata ni Talara sa narinig. Hoy! First kiss ko rin yung ninakaw mo, magnanakaw ka? Napakurap-kurap si Lorenzo. What? Magnanakaw? Oo! First kiss ko yon. Ninakaw mo. Inis na sabi ni Talara. First kiss ko! Madrama nitong saad. Hindi makapaniwalang napasinghap si Lorenzo. Seriously? You stole my first kiss too. Ninakaw mo rin ng first kiss ko. You kiss me. Ikaw gusto mo pala ako. Ba't di mo nala ako diniretso? Kaya ba ayaw mo akong palabasin kung di ka kasama? Dahil nagsiselos ka na baka may kinikita akong ibang babae? Ang kapal ng atay mo, unggoy ka? Sa daming lalaki, bakit ikaw pa ang nagnakaw ng first kiss ko? Kahit si Papa P na lang sana. Ang sama mo. Panindigan mo ako. Saad ng binata na ikinabaling ng dalaga. Mas lalo tuloy itong sumimangot. Anong panindigan ka dyan? Kung makadiman ka, akala mo hindi mo ninakaw ang first kiss ko? Hoy, bakit ikaw pa? Mukha kang unggoy. Madramang saad ni Talara at nangihinang humiga sa damuhan. Mahinang dumaing ito na kunwaring naiiyak dahil sa nangyari. Tala, panindigan mo ako. Kung makareact ka, ang gwapo ko kaya. See? Mas gwapo pa siguro ako dyan sa papapi mo. Bumaling ang dalaga kay Lorenzo na may simangot. Nilinok mo na naman ba ang aircon ng buong mansyon? Sa sobrang hangin, kulang na lang magkaipo-ipo na dahil sa sobrang yabang mo. Mas gwapo si Papa P sa'yo, no? Siya gwapo, ikaw unggoy. Sandali silang natahimik. Mahihinang dumadaing si Talara sa nangyari. Hanggang sa bigla na namang sumabat si Lorenzo. Paninindigan kita, Tala. Ano? Baliw ka ba? Anong pinagsasabi mo? Panindigan mo ako. Parang batang saad ni Lorenzo. Ang kapal mong nilalang ka? Sino ka ba ha? Hinaras mong labi ko. Singhal ng dalaga. Kung makademand ka ng panindigan, akala mo naman na buntis ka. Ako lang to. Si Lorenzo Rivamonte. Your future husband. Kumindat pa ito kay Talara. Hindi makapaniwalang natawa si Talara. Mas yumabang ka palalo. Bukod sa ubod ka ng OA, ang yabang mo. Ang hangin. Sus, denial ka pa. Panaginip kang sabi mo. Lorenzo, mahal ko. Mahal kita. Mahal na mahal. Pangiinis pa lalo ni Lorenzo. Kaagad na inabot ng dalaga ang pisngi ni Lorenzo at pinanggigilan ito. Talaga? First kiss ko yon. Tapos ikaw lang magnanakaw? Ikaw na unggoy? Pananagutan naman kita. Kapal talaga ng mukha mo. Hindi ko alam kung mukha pa ba yan o nakailang layer na yun ng semento. Nanliit ang mga mata ng dalaga ng mga asar. What the? Ako pa talagang OA. Ang kapal mo talaga? Baka nga kaya mo ako inaasar kasi ikaw tong may gusto sa akin. Ano? Totoo no? What? Defensive na pagkakariak ni Lorenzo. You know what? Fine. Makapal lang mukha ko. But you're cute when you're annoyed. Tuksong sabi ni Lorenzo. Sarkastikong natawa si Talara. Kapal mo talaga. Ang yabang mo na nga, ang hangin mo pa. Pero paano nga kung mahal na kita? Napaatras ng kaunti si Talara dahil sa sinabi ng binata. Tila ba lahat ng asara nila ay naglaho bigla? Sumeryoso ang simoy ng hangin. Lumagabog ang dibdib ni Talara. Matagal nang in denial si Talara. Ngunit alam niyang nahuhulog na rin siya sa binata. Sadyang takot siya sa maaaring mangyari, kaya ayaw niyang umamin at ibaon sa limot ang pagmamahal nito. Just admit it. Naiinis ka sa akin dahil gusto mo rin ako. Kumindat pa si Lorenzo. Hindi na talaga mabibigyan ng solusyon ng sakit mo. Sagot na lamang ni Talara. Tawang-tawa si Lorenzo sa itsura ng dalaga na pulang-pula na sa pinaghalong irita at galit sa kanya.
Marahang itinaas ni Lorenzo ang mukha ni Talara. Kinulong ang mga mata ng dalaga sa kaniyang titig. Hindi magawang makagalaw ng dalaga. Lorenzo, You're cute, my Tala. Every time you smile, it's like I saw the whole galaxy. The stars lightening my whole life. You look like my whole universe. So if I fall for you, don't blame me if it happens. Because instead of ignoring my feelings, I urge for it to grow more, to form into love and strength to pursue you. You're too far to reach, my Tala. Too far to reach as she belongs to my universe. But I will cross every horizon, timeline, and even space if it means I could reach my Tala. Napalunok ng sariling laway si Talara. Mas lalong lumakas ang tibok ng kaniyang puso. Mas nagwala ito. Nagtatalo ang kaniyang isipan at puso na sagutin ang mga winika ni Lorenzo. Tumayo si Lorenzo at ngumiti bago iwang mag-isa ang dalaga na nakatunganga. Pinagmasdan ng dalaga si Lorenzo na pumasok sa loob ng mansyon. Ikaw yung bituin na hindi ko maaabot, Lorenzo. Hindi ako yung bituin na mahirap abutin. Ikaw yun. Gustuhin ko man pero kung ang estado natin ang kalaban. Wala akong laban. Wala akong panama sa lahat ng ibang babae na babagay sa'yo. Isa lang akong hamak na tagalupa na iibig sa isang anghel. Simula noong aksidenteng halik at kulitang nauwi sa seryosong usapan, hindi na magawang makatulog ni Talara. Nahihirapan na siyang bitbitin ang nararamdamang kahit anong sandali ay handang sumabog. Bago pa man lumala ang kanilang mga nararamdaman, kusa nang umalis si Talara sa poder ng Revamonte. Bagamat mariing tumutol ang ginang, ngunit idinahilan na lamang ng dalaga na kinailangan siya ng magulang niya sa probinsya. Kahit na ang totoo nun, hindi na nais pa ni Talara na mas kumomplikado pa ang lahat sa pagitan nila ni Lorenzo. Nag-iisang linggo nang makauwi ang dalaga sa kanilang probinsya. Bumalik siya sa pagtulong sa kaniyang ina sa Tiangge at kung minsan ay tumutulong sa kaniyang itay. Alam mo ikaw, bakla ka. Aminin mo nga sa akin. Bakit ka biglang umalis? Ang ganda ng life mo sa Manila. At hindi kita magigets. Anyari, te? Tanong ng kaibigan ni Talara. Pauwi na ang dalaga, kasama ang kaibigan nitong si Thomas. Thomas, nag-move on ako. Oy, sus! Ang drama mo. Ni hindi nga naging kayo ng lalaking yan. At saka ano ka ba naman? Dapat nga umamin ka muna bago ka nag-decide na umuwi dito. Malay mo naman. Malay? Thomas, okay lang. Hindi kami bagay. Tigilan mo yung pantasya mong kami. Hindi yan mangyayari. Bakla? Datong-datong na naging bato pa? Seryoso. Dapat umamin ka muna bago ka nag-conclude na di ka rin niya mahal. Malay mo seryoso siya sinabi niya. Thomas, huwag mo nang dagdagan ng iniisip ko, okay? Umalis na ako sa kanila. Panigurado ako mas maraming babaeng bagay sa kanya. Di tulad ko na walang panama. Hoy, babae ka? Sa ganda mong yan? Naku, kung sino mang nagsabi na pangit ka, aba, mas pangit ang nagsabi. Maganda ka, babae ka. Okay na ako. Asaran lang yun namin. Magkaibigan lang kami. Makakahanap rin si Lorenzo ng babaeng kaestado niya. O talaga? Tumangu-tangu si Talara. Napabaling ang dalaga ng manahimik bigla ang kaibigan nito. Nanatili ang mga mata nito sa kung saan. Nagtaka na tuloy si Talara at sinundan ang tingin ni Thomas. Napasinghap na lamang si Talara nang makita ang tinititigan ng kaibigan. Kilalang kilala nito ang sasakyang nakaparada sa tapat ng kanilang bahay. Napalunok na lamang si Talara, lalo lang lumabas mula sa bahay nila si Lorenzo kasama ang kaniyang mga magulang. Nay Christina, Tay Juan, masayang bati ni Thomas. Naiwang nakatulala si Talara, nanghihina ang kaniyang tuhod habang papalapit. Lorenzo, anong ginagawa mo dito? Hindi agad nakagalaw ang dalaga nang biglang humakbang si Lorenzo at yumakap kay Talara. Bumilis ang paghinga ng dalaga, lalo nang makisabay ang kanyang puso sa pagdagundong. Hindi makatugon ng yakap ang dalaga, na estatwa na siya sa kinatatayuan. Lorenzo, mahinang sambit ni Talara. Why did you leave? Tanong ng binata habang kumakalas sa pagkakayakap. Ayaw sabihin ni Mami kung saan ka nagpunta. Tala, anong ginagawa mo dito?
Bakit ka nandito? Mag-usap tayo, Tala. I have something to clear things between us. Bumuntong hininga si Talara. Tumango ito kay Lorenzo bago hinila ang kamay ng binata patungo sa daan patungong bukid. Wala nang makakarinig sa atin. Ano yung gusto mong sabihin? Did I upset you? May mali ba akong nagawa? Nasabi? Sunod-sunod na tanong ni Lorenzo. Wala. Wala kang ginawa. Wala. Pero bakit ka umalis? Hindi ka nagsabi. Kung hindi pa ako pumunta dito, hindi ko malalamang hindi ka nababalik. Wala kang ginawa, okay? Wala. Sadyang ako lang lumayo. Lumayo? Tala? Malalim na humugot ng hininga si Talara. Kasi hindi ko na alam, Lorenzo. Naguguluhan na ako. Gulong-gulo. Hindi ko na alam kung kaya ko pa bang magkasama tayo o mag-asaran kasi hindi ko na kaya. Ang sakit. Ang bigat. Ang hirap. Ang hirap magmahal ng taong alam mong hindi mo maaabot. At sa tingin mo, hindi ako seryoso sa sinabi ko sa'yo? Tala, I know before you fall. I already fall for you. I deny. I ignore it. But the more we spend time together, I saw different me. I saw a version of myself that I didn't even know exist. And I like me better when I'm with you. Gusto ko na ikaw ang kasama ko, Tala. Alam mo na bagong perspective ko. Kasi habang magkasama tayo, minamahal na kita nang hindi ko alam. Paulit-ulit ko mang itanggi. Ilang beses din akong talo. Kaya nang nawala ka, pakiramdam ko kung paulit-ulit ako magbubulag-bulagan, baka magsisi ako. Nung nasa akin pa, hinayaan kong mawala. Mahal kita, Tala. Napakagat na lamang ng labi si Talara. Minahal kita. Just like what I said. You're my star, my Tala. Among all the stars in the universe, you shine brighter than them. Your smile, everything about you shines. Hindi kita maabot, Lorenzo. Sobrang taas mo. Hindi tayo. It's not a problem, Tala. Handa akong bumaba. Kung kinakailangang maabot rin kita, I'm willing to step down for where am I right now, if it means I could reach you back. Lorenzo. Mahal na mahal kita, Tala. Ikaw lang. Palagi. Lagi. Mahal rin kita, Lorenzo. Pero ayokong magsisi ka sa huli na akong pinili mo. Ayokong may pagsisihan ka. Marahang hinaplos ng binata ang pisngi ni Talara. Pinupunasan ang takas na luha. Shh! Ang pagsisihan ko lang ay hindi ka piliin. Yun ang bukod tanging pagsisisihan ko. Kasi ikaw ang gusto ko. Kahit tutol pa ang buong mundo. Ngumiti si Talara. Manliligaw ka ba o hindi? Pwedeng magkasawa na lang, may Tala. Asawa na lang. Tumawa si Talara. Marahang pinalo ang balikat ng binata. Ewan ko sa'yo, kahit kailan talaga. Aasarin at aasarin mo ako. Halika, magpapakilala ko kina mama at papa bilang asawa mo. Kumindat pa ito kay Talara. Isang irap na lamang ang ginawa ng binata. Halos isang linggong nanatili sa probinsya si Lorenzo. Minsan ay tumulong sa itay ni Talara sa bukid o gumala sila ng dalaga sa kung saan-saan sa lugar nito. Magkahawak kamay silang naglalakad sa bukid habang pinagmamasdan ang pagsikat ng araw. Kagagaling lamang nila sa bahay ng dalaga sa agahan bago magdesisyong manood ng sunrise sa bukid. Dapat talaga kumuha pa ako ng pandesal. Natatawang sabi ng binata. Umirap na lamang si Talara. Ang dami mo nang nakain. Alam mo kanina sa palengke, sabi ng mga tindera doon, mukha raw tayong mag-asawa. Tinanong pa nga nila ako kung asawa kita. Talaga? Anong sagot mo, may Tala? Malapad ang ngisi ni Lorenzo. Siyempre, alangan namang sabihin ko na, opo, asawa ko po yung mukhang unggoy. Tumatawang sabi ni Talara. Sumimangot si Lorenzo. Come on, anong sinabi mo? Sabi ko, hindi kita asawa, malabo, baka hanggang ex lang. Ouch! Pagdadrama ng binata. Did may Tala broke my heart? Bighati. Bahagya namang nahampas si Talara sa balikat si Lorenzo. Grabe, ang OA mo talaga. That's my Tala. Kaya mahal kita eh. Ikaw talaga ang katapat ko. Ninanamnam pa ni Lorenzo sa hangin. Ayoko na atang bumalik sa amin. Hoy, hindi ka naman sanay dito. At saka baka isipin ng mami mo na kinidnap kita. May Tala,
Ilang linggo pa lang ako dito pero feeling ko, probinsyano na ako. Tumatawag na nga si Mami pero sabi ko, Mami, hindi ko pa nakukuha ang future ko. Alam mo, tinawanan pa niya ako. Natatawang kwento ng binata. Hindi naman maiwasan na pagmasdan si Lorenzo na nakatitig sa palubog ng araw. Napangiti siya na pinagmasdan ng binata. Sobrang genuine ng ngiti nito. Napalingon naman siya sa tinitignan ang paglubog ng araw. Ang ganda ng view na. Narinig ng dalaga na saad ni Lorenzo. Tumango-tango ang dalaga bago nilingon ang tinutukoy na binata. Bakit ka nakatingin sa akin? Naguguluhang tanong ng dalaga. Ang ganda mo. How I wish you saw how beautiful you are in my view. May tala. My sunshine and star. Ay nako, binubola mo na ako. Nilalamig ka na siguro. Bumaba na nga tayo. Pag-iiba ng dalaga sa usapan. Natawa ng bahagya si Lorenzo. Nope. It's the truth. I love you, may tala. Sabi na gandang-ganda ka sa akin. Mukhang may yumayabang ah. Biro ni Lorenzo. Mana sa asawa ko. Ngumiting sabi ni Talara. Mahal kita, may tala. I love you so much. Asawa. Ayaw mo? O edi sige. Unggoy na lang. Malakas na lamang na tumawa si Lorenzo. Lumipas ang 3 taon. Hindi pa rin nawala ang kanilang bardagulan. Ang asaran hanggang sa mapikon. Kahit na may anak na sila at mag-asawa. Mas lalong nagpatibay ito sa relasyon nilang dalawa. They meet unexpectedly. Their bond starts from teasing to falling for each other. But no matter what, their love is a testament of love that doesn't need to be seen through how rich or what class you belong. Hindi man sila pareho ng estado ngunit mas mangingibabaw pa rin ang pagmamahal nilang dalawa para sa isa't isa. Wakas. Maraming salamat po sa patuloy na pakikinig sa aming kwento. Hanggang sa muli, dito lamang sa Our Stories Behind. Malayo ka man, mahal, lagi mo tandaan. Hindi magbabago, pag-ibig ko'y sa'yo lamang.